The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money changers seated there. He made a whip out of cords and drove them all out of the temple area with the sheep and oxen, and spilled the coins of the money changers, and overturned their tables. And to those who sold doves, he said, "Take these out of here, and stop making my Father's house a marketplace." His disciples recalled the words of Scripture, "Zeal for your house will consume me." At this the Jews answered and said to him, "What sign can you show us for doing this?" Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews said, "This temple has been under construction for 46 years, and you will raise it up in 3 days?" But he was speaking about the temple of his body. Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the Scripture and the word Jesus had spoken. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, my dear brothers and sisters. Sa Davao City po, pag sasakay kayo ng jeep at gusto niyong bumaba, ang sasabihin niyo sa driver ay ganito, "Sa lugar lang." Alam na po niya saan kayo ibababa. Sa lugar lang. May isang taga Davao na pumunta ng Manila, first time na sumakay ng jeep, nung siya pababa na, sabi niya sa driver, "Manong, sa lugar lang." Hindi siya naintindihan ng driver, tuloy-tuloy pa rin, inulit niya, "Manong, sa lugar lang." Isa sa mga pasahero ay nagtanong talaga, hindi nakatiis, "Ate, saan pong lugar?" May nakaintindi, sabi, "Manong, tabi lang po daw." Sa lugar lang, sa tamang lugar. Kaya nga minsan naiinis tayo kapag yung jeep o anong sasakyan, magpipick up ng pasahero, magbababa ng pasahero sa gitna ng daan. Wala sa tamang lugar. Kaya nga meron din tawiran, dahil matitigas ang ulo ng mga Pinoy, talaga may nakalagay na dito po ang tawiran. At yung iba hindi sumusunod, bawal tumawid dito. At dahil may mga nangyari na doon sa mga hindi sumunod, nakalagay doon, nakamamatay. At meron pa rin dadagdag, may namatay na dito. Sa tamang lugar, sa tamang babaan, sa lugar lang. Ang templo sa panahon ng ating Panginoon ay lugar ng pagsamba, pagsimba, pag-alay ng mga hayop. Ito yung sabihin nating tamang lugar, tamang simbahan, tamang sambahan, tamang alayan. Subalit nakita natin sa Ebanghelyo, nagalit ang Panginoon sapagkat ang lugar na ito na banal ay naging tindahan, bentahan, palitan. Siguro dahil may negosyo, may kasama pang dayaan, pinagkikitaan. Siguro gustong sabihin ng ating Panginoon, lugar ko to. Lumugar kayo sa lugar lang. Nakakalungkot sabihin mga kapatid, sa ating mga Pilipino, ito po, lalo na sa ating basilika, alam natin karamihan pumupunta dito ay talagang mga pilgrims. Ang sadya ay magsimba. Nakakalungkot po, bato-bato sa langit, umiiwas na lang yung mga nanonood sa online.
Marami pa rin sa mga kapatid natin na nagsisimba, pumapasok ng simbahan, wala sa tamang kasuotan. May nakalagay na sa labas, proper attire, papasok, naka-sleeveless, o di kaya naka-shorts, wala sa tamang panamit. Siguro maintindihan natin kasi yung iba, sasabihin nila, paano, galing kami sa swimming, galing kami ng Baguio, bakasyon kami, kaya ito yung suot namin. Parang minsan gusto kong sabihin, sa lugar lang, hindi po ito yung tamang lugar ng ating kasuotan. Mga kapatid, higit pa sa panlabas na kasuotan, higit pa sa lugar na ating pinupuntahan. Paalala din sa atin, lalo na sa ating ikalawang pagbasa ni San Pablo, sabi niya, "You are the temple of the Holy Spirit. Your body is the temple of the Holy Spirit." Paalala sa atin, ang ating katawan, ang ating pagkatao, tayo, ang lugar ni Kristo. Kaya kailangan nating galangin, gawin sa ating katawan, sa ating pagkatao, yung dapat lang, yung kabutihan. Ano na kaya ang pinaggagawa natin sa ating katawan, sa ating pagkatao, sa ating buhay? Baka isang araw, marinig natin ang tinig ng Panginoon. Anak, yung katawan mo, lugar ko. Lumugar ka sa lugar lang.